Amen po. Sige po, pwede pong maupo muna. At salamat po sa Panginoon na muli pong nakabalik po sa ating simbahan. Alam niyo, totoo po yung sinasabi ng ating mahal na pastor na ang hirap kumuha ng ano doon. Sapagkat, alam niyo ba, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung pong malalapit na barangay sa atin ay na-lockdown po. Yung Pinesville, na-lockdown yon. Yung sa may Magsaysay, lockdown yon. Pero ang pinapasalamatan ko mga kapatid, yung ating barangay na kinaroroonan ng ating simbahan ay hindi ho nalalockdown. At yun po yung ating panalangin. Salamat po sa inyo pong panalangin. At higit sa lahat, yung ating pong mga services doon ay hindi po na-lockdown. Sapagkat totoo po yung sinasabi ng ating pastor, marami po mga simbahan po ngayon doon, talagang wala na po talagang service. Yung pong iba ay doon na lamang po sila, nakaupo na lang, tapos nagsiservice lang sila, parang Bible study, parang ganon. Pero sa ating pong simbahan, ay Tuesday morning may service po tayo doon. Thursday morning may service uli. Saturday may service uli. Hanggang Linggo maghapon. Dumami pa. Yun ang nakakatuwa doon. Tapos ang service po namin doon ay pag Tuesday, nagsisimula kami ng 5:30 hanggang mga 7, ganon. 5 o'clock pa lang nagpipray na po kami sa church. 30 minutes. Pray muna kami. Tapos, Thursday, ganon din. Saturday, kaya sabi ko sa mga members, ay yun yung talagang maliwanag na biyaya ng Diyos. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Sabi ko, trabaho talaga ng Diyos yun. Yes. Tapos yung pong ako nakakaikot naman, nagba-Bible study ako sa mga hindi nakakapunta. At alam nyo ba, sabihan ng Panginoon na linggo-linggo, hindi rin tayo nawawala ng bisita. May baptism pa. Tapos doon po sa village natin, nagkaroon po ng araw-araw din po na Bible study doon sa mga nakatira doon. Tuwing gabi, Lunes ng gabi, Tuesday, gabi-gabi yan, may Bible study sila doon. Kaya grabe rin yung ginawa ng Panginoon. Talagang mas makapangyarihan ang Diyos natin kaysa virus na ito. Wala to. Alam mo, ako kailanman hindi ako natakot sa virus. Sabi ko nga, pwede tayong hindi matakot sa virus na ito, pero kailangan natin mag-ingat. Kailangan natin mag-ingat kasi hindi natin nakikita. Pero bakit katakutan ito? Sabi nga ni Pastor kanina, bakit ka matakot ito? Mas magandang matakot tayo sa Panginoon. So, yun po yung nangyayari sa atin doon. Napakaganda naman. At tuloy-tuloy po yung ating gawain. Salamat po sa inyo pong panalangin. Tumayo po tayo lahat at buksan po natin ating mga Biblia sa Book of Deuteronomy chapter 7, verse number 9. Ito po isang familiar verse para sa atin po lahat. Deuteronomy chapter 7, verse number 9. Sabi po dito, verse number 9. Verse number 9. Kaya basahin po natin ito ng sabay-sabay. Verse number 9, sabi dito, basahin po natin, read. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Ngayon pong umaga ay ating pong pag-uusapan, living in God's faithfulness. Tayo po'y mamuhay sa katapatan ng Diyos. Alam nyo, ngayon po ay hindi po natin kailanman naisip na darating po tayo sa ganitong klaseng pandemic, kalagayan. Pero marami po ngayon, mga tao, litong-lito po, anong uring pamumuhay meron sila. Meron pong nabubuhay sa takot, meron pong nabubuhay sa
they are confused. Pero salamat sa Panginoon na tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo mga Baptist, alam natin kung anong klaseng pamumuhay meron at dapat ipamuhay pa rin natin sa kalagitnaan ng ganitong klaseng pandemic. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, na kayo po ay hindi nagbabago at kayo po'y tapat magpakailanman. Kaya ngayon pong umaga, muli niyo po kaming paalalahanan, Panginoon, patungkol sa mga bagay-bagay mula po sa inyong pong katapatan, Panginoon. Help us and make us humble this morning. Forgive us our sins, O God. Holy Spirit, kayo po'y manguna sa amin. Maging madali po sana ang inyo pong pagkilos sa amin pong mga puso, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran na nakikinig through live streaming, Panginoon, sa iba't ibang lugar, Panginoon. Maaaring may nakikinig din po, nanunood sa labas ng aming pong bansa. Pagpalain niyo po ito, Panginoon. Holy Spirit of God, kayo po'y manguna sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, salamat po. Ngayon pong umaga ay mahalaga po. Ito pong ating pong pag-uusapan. Ating pong ginamit po ang aklat ng Deuteronomy. And from this book, ay makikita po natin dito, lalo na po sa mga Bible student, alam nyo po na ang aklat ng Deuteronomy ay ito po ay aklat ng remembrance. Remembrance. Kaya kung atin pong makikita, the very purpose of this book is to remind the people of God of what God has done and encourage them to rededicate their lives to Him. Alam niyo po, isa po sa mga, isipin niyo na maigi, sila po ay nanggaling po sa Egypt. Nanggaling sa Egypt, and they were wandered for 40 years, and most of them died in the wilderness. Para po sila'y pumunta doon sa promised land, lugar na ipinangako po ng Diyos sa kanila. Isipin niyo po na maigi, na hindi po, mahirap din po yun eh. Yung papupuntahin ka sa isang lugar na hindi mo ma-imagine kung anong lugar ito, kundi ang naririnig mo lang is the promised land. A land floweth with milk and honey. Mahirap po yun eh. Papupuntahin ka doon, tapos hindi mo pa nakikita. Kaya makita nyo po, parang sa atin po, sa atin pong panahon, ano pong pangako ng Diyos sa atin? Langit. At tayo po, anong wilderness natin mga kapatid? Itong mundong ito. So mahirap din po yon. Kaya makita nyo, isipin nyo na maigi, ang nag-survive halos na lamang po sa kanila originally ay 2 tao na lamang po, si Joshua at saka si Caleb. Ano po? And most of them, wala nagkandamatay na ho. Kaya pansinin niyo po na maigi, ito pong kausap ni Moses dito mga kapatid, is, hindi na po ito original na henerasyon. Sila po, mga kapatid, sila po ay new generation na po. Ibig sabihin po, ang pagkakaiba po nila, ang kaibahan nila, si Caleb at saka ni Joshua, itong dalawang ito, ay talagang nasaksihan talaga nila mismo ano ang ginawa ng Diyos sa kanila mula Egypt hanggang doon sa Promised Land. Along the way, mula Egypt, habang naglalakbay sila for 40 years, mga kapatid, hanggang doon sa Promised Land, talagang literally nasaksihan po itong dalawang ito ni Moses at ni Joshua at saka ni Caleb, mga kapatid. Subalit, ito pong mga kausap na po nila dito ay ano na po ito eh, sumunod na henerasyon, bagong henerasyon na po ito, entering to the Promised Land. Entering to the Promised Land. Kaya mapapansin na naman po natin dito, mga kapatid, sa aklat na ito ay puro paalala si Moses sa kanila. Itong ginawa ng Diyos sa atin, ito lahat, ito ang daming ginawa, explain lahat ni Moses, ni Joshua, mga kapatid. Pero ito po ang magandang paalala ni Moses sa kanila at saka ni Joshua. Kasi si Joshua, siya po ang nagsulat
yung po mga huling part ng aklat po na ito. But this time, si Moses pa ho ang kausap dito. Kausap po nila. Ngayon, ito pong mahalagang paalala ni Moses sa kanila. Sabi ni Moses sa kanila, "No, therefore." No, therefore. It means, the word no, it means to be aware. To be aware of the truth or factuality. Ibig sabihin, pag sinabi nating factuality, meron pong batayan na katotohanan. Meron pong batayan na katotohanan. Kaya sabi ni Moses sa kanila, "No, therefore." It means, the word no, it means you are fully convinced. You are fully convinced. Ibig sabihin, ikaw ay buo, totoo, sa puso mo, buo sa isip mo, sa puso mo, na ikaw talaga ay 100% na kumbinsido kung sino ang Diyos mo. Kaya sabi diyan, "Know therefore that the Lord thy God." The Lord thy God. I like the word Lord. Sabi na Biblia, the Lord thy God, He is God, the faithful God. Alam niyo, dito pa lamang po sa verse na ito, yung pong pangungusap ni Moses, mga kapatid, is a very napakaliwanag po yung kanyang definition tungkol sa Diyos na ipinapakilala niya. O ipinapaalala niya sa kanila na ito yung Diyos natin mula Egypt. Tumira tayo doon ng mga ilang taon, naglakbay tayo hanggang papasok na tayo ng promised land at magpakailanman, ito dapat ang makilala ninyo na Diyos ninyo. Eh sabi niya, "Know therefore that the Lord," what the Lord means. The Lord means Jehovah. It means self-existent. It means eternal. Eternal. Kaya sabi ni Moses sa kanila, "Di nyo ba alam kung sino ang Diyos natin?" Ang Diyos natin ay hindi lamang Diyos natin doon sa Egypt, dito sa wilderness, hanggang doon sa promised land, but our God is an eternal God. Is an eternal God. And then sabi niya, He is God. Sino yung dapat nilang makilala, maalala, mga kapatid? Isang eternal na Diyos. At ang sabi niya, He is God. Isang Panginoon na Diyos. And then sabi niya, He is God. Ano naman po ang ibig sabihin yung word na God dito? Elohim. It means the supreme God. It means the supreme God. The plural God. Supreme. Pinakamataas. So bukod doon sa eternal ang Diyos na ipinapakilala ni Moses sa mga Israelites, kundi ang sabi niya, hindi lamang eternal yung Diyos natin, kundi pinakamataas na Diyos. Ibig sabihin, wala na pong mas mataas dito. He is the supreme God. Wala na pong tataas sa Kanya. Isipin mo yan, kaya makita mo gaano mang kahirap ang paglalakbay nila. Paglalakbay nila mula Egypt, Promised Land, wilderness hanggang doon na Promised Land. Mga kapatid, nakapaglakbay sila pa rin na maayos. Bakit? Meron silang Diyos na eternal, meron silang Diyos na supreme God. At hindi lamang po ito, He is the faithful God. Faithful God. Anong ibig sabihin niya, mga kapatid? Faithfulness of God is one of the characteristics of God's ethical nature. Sabi nga ni Pastor, ito yung nature, of course, lahat ng attributes ng Diyos, nature ng Panginoon, mga kapatid, hindi mo pwedeng ihiwalay sa Kanya. Sabi nga ng Bible dito sa 2 Timothy 2:13, sabi niya, if we believe not, yet He abideth faithful. The word abideth, it means continue. Continue, remain. He cannot deny Himself. Akalain mo yan? Na meron kang Diyos na ganyan, na kahit hindi ka naniniwala sa Kanya, mga kapatid, hindi wala pong kabawasan sa Kanya, mga kapatid. Sa hindi mo pagkapaniwala na siya ay isang tapat na Diyos, pero sa Kanya walang kawalan. Hindi pa rin magbabago. Hindi ibig sabihin po, hindi maaapektuhan kahit anong uring ipinapakita natin sa Diyos na pangit na pag-uugali natin. Pero hindi kailanman maaapektuhan yung pong katapatan po ng Diyos. So, faithfulness is one of the characteristics of God's ethical
nature. It denotes the firmness. Firmness, ibig sabihin katatagan, or constancy. It means changelessness, fixedness, immutability, stability, or steadiness, or constant. It means God is staying the same. He's not changing. He's always loyal. Na makinig kayo maigi mga kapatid. Ang kagandahan dito, mga kapatid, it's our privilege na yung Diyos na pinapakilala ni Moses sa mga Israelites ay yun din po yung Diyos natin, mga kapatid. Salamat sa Panginoon na hindi po lahat ng tao sa panahon na ito, mga kapatid, ay merong Diyos na kinikilala katulad ng kinikilala natin na kinilala po ng mga Israelites at ipinakilala po at nakilala po ng lubusan ni Moses, mga kapatid, nang sabi niya, ito yung Diyos na totoo. Diyos na dapat ninyong makilala. Diyos, eternal God. He is the supreme God. Kaya sabi niya, mga kapatid, no therefore. No therefore. Alam nyo, maraming nagsasabing may Diyos sa panahon na ito, pero wala silang maipakita kung anong ebidensya nila sa kanilang Diyos na kinikilala. Subalit maraming salamat sa ating mga kapatid, sa ating mga Baptist, sa ating simbahan, mga kapatid, na meron tayong Diyos at meron tayong ebidensya. Hindi tayo nang huhula, mga kapatid, sa ating Diyos. It is not by feeling, but it is factuality. Meron tayong batayan, meron tayong ebidensya, meron tayong mga kapatid, at itong ebidensya natin ay isang matibay na ebidensya. Nang sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but this evidence will not pass away, the holy word of God. Na kailanman hindi po magbabago, mga kapatid. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya sabi ni Moses sa kanila, ito dapat ang inyong makilala magpakailang kalian pa man. At recorded po ito in the book of Deuteronomy. Deuteronomy. Ibig sabihin, it's a book of remembrance. Isipin niyo po na maigi. Ilang taon na po ang nakakaraan mula sa panahon ni Moses. At siyang binabanggit niya ho ito. At ang sabi ni Biblia, know therefore that the Lord thy God, He is God. It means the supreme God. Know therefore that the Lord, what the Lord means, mga kapatid, Jehovah, it means self-existent or eternal. The Jewish name of God, the God of Israel is eternal. The God of the Baptist people is eternal. Our God is eternal. At bukod doon, sabi ng Biblia, the faithful God, changeless, fixed, immutable, stable, constant. Salamat, mga kapatid. Ang panahon nagbabago, pero ang Diyos natin hindi nagbabago. Ang Kristiyano, during pandemic, marami na pong nagbago. Sabi nga ng pastor, mga kapatid, nakakalungkot, maraming mga aktibo dati, pero yung iba hindi na po aktibo. Maraming excited lagi na sa pananambahan, tuwing tayo mananambahan, every Sunday, every services, mga kapatid. Pero maraming mga tao nagbabago. Pero salamat, mga kapatid, magbago man ikaw, magbago man ako, magbago man tayo. Pero ang Diyos natin, mga kapatid, meron tayong ebidensya na siya, He is the eternal God. He is the supreme God. And He is the faithful God. Ibig sabihin, hindi ho magbabago ang Diyos natin. Magbago man, ngayon meron tayong tinatawag na new normal pagkatapos po ng MGCQ or whatever, mga kapatid, na tawag man nila. Pero mga kapatid, isang bagay na meron tayo na kailanman, mga kapatid, hindi kayang baguhin ng mundong ito. Tawag man nila ay new normal. Ano man tawag nila dyan sa mga darating, mga kapatid, pagkatapos ng MGCQ o anumang klaseng GCQ yan. Pero salamat, mga kapatid, na meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang Diyos natin hindi magbabago, yung plano ng Diyos noon
Ngayon, hindi kayang baguhin ng pandemic na ito. Yun pa rin po ang masusunod na plano. Hindi plano ng gobyerno, kundi plano ng Diyos pa rin ang masusunod. Hindi ho kayang baguhin at baliin ng pandemic na ito yung plano ng Diyos. At ang Diyos pa rin, yung plano niya, ang siyang masusunod sapagkat hindi ho magbabago ang Diyos natin. He is the faithful God. Oh, salamat. Alam niyo kung bakit hindi ako natatakot sa COVID na ito. Hindi ako natatakot pero pwede ako mag-ingat. At ako'y naniniwala, hindi ko man makita ang COVID na ito, itong virus na ito. Pero kita yung Diyos ko. Sabi niya, ibigay mo na lang doon sa mga politician na nangungurakot. During pandemic, isa nakatanggap din ako ng ayuda. At nung dapat dalawa sana yun tinext ulit ako. Pero wala na po. Bakit? Na-COVID yung ayuda ko. Pero okay lang. Alam niyo maganda po, during pandemic, tayo pa po ang namimigay. Pangalawang linggo po, by God's grace, ng pandemic, lahat ng nagtatrabaho doon sa barangay natin, pinagbibilahan ko ng Jollibee. Jollibee. Nag-Jollibee pa sila during pandemic. Pero privilege yung mga kapatid na nakakatulong tayo. Nakiging kabahagi tayo sa kanila. Ha? Number one, God's faithfulness is every night. You know the word every, I like the word every. It means complete. It means entire. Every night. Ikaw at ako, pag natutulog tayo, hindi mo na alam nangyayari sa'yo. God's faithfulness is every night and new every morning. Tignan niyo po ito. Verse 9, Psalms 92, verse number 1. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High, to show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. Every night. Lamentations 3:23, they are new. Buksan ko po ito kasi ang ganda po nito bago po sa verse number 23. Tignan niyo po ito, napakagandang talata po. Pero mga kapatid, alam niyo ba, pag tulog ka, tulog ako, wala na tayong malay. Paulit-ulit kanina, sinasabi na naman natin ating mahal na pastor. Alam niyo ba, pag tulog ka, wala na Katunayan, marami na tulog kagabi, hindi na ako nagising. Kaya mas maganda yung sinabi ni pastor, po problemahin na ikaw ay hindi makatulog kaysa hindi ka magising. Mas matinding problema yung pag hindi ka na magising. Tingnan niyo po. Let's go to Lamentations chapter 3, verse number 21. Sabi ng Bible dito, this I recall. This I recall, sabi ni Jeremiah. To my mind. Ito naalala ko, sabi niya. Therefore, have I hope. Sa makatuwid, meron akong pag-asa. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Sa Tagalog, mga kapatid, yung consume, hindi ka natutupok. Hindi ka nasisira. Hindi ka nauubos. Because His compassions fail not. Yung habag ng Diyos, mga kapatid, hindi nag-fail. Hindi pumapalya. Ano po ang ibig sabihin niyan? Hindi nagbabago. Bakit? Sabi niya, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Alam mo ba, mga kapatid, habang tulog ka, tapat na ang Diyos sa'yo. Katunayan, bago tayo matulog, mga kapatid, hindi tayo nagpakita ng katapatan sa Diyos bago tayo matulog. Pero pag tulog ka, mga kapatid, hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Diyos pa rin ang nagsusustain sa'yo, nag-iingat at nagbabantay, at sa pagbabantay ng Diyos, mga kapatid, hindi lang ikaw binabantayan na basta binabantayan ka, subalit ang Diyos po'y nananatiling tapat habang tulog ka.
Oh. Tapat ang Diyos. Kaya sabi ng Biblia, tinan niyo po, I like the word new. New. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin yung new? Sa word na ito, not old. Not used by anyone else. Previously, original. It means, mga kapatid, fresh. Newly produced. Newly produced. Not preserved by being frozen. Or canned, or not old, clean and pure. Ibig sabihin, mga kapatid, habang tulog ka pa lang, ay bago ka magising at the whole night na natutulog tayo, kaya sabi ng Biblia, to show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. Akala mo, mga kapatid, na pagtulog, habang tulog pa tayo, at bago tayo gumising kinaumagahan, meron ng napakagandang plano ang Diyos sa'yo. At hindi ka bibigyan ng tira-tira mo kahapon. Hindi ka bibigyan, tikunate, sabi ng iya, hindi ka bibigyan ng Diyos na bahaw. Ang gusto ng Panginoon ay bibigay sa iyo, mga kapatid, ay laging new na hindi ho ginamit ng iba. Bibigyan ka ng isang bagay mula doon sa kanyang mercy, mula sa kanyang grace, mula sa kanyang mga provisions, mula sa mga blessings ng Diyos, hanggang sa lahat ng ginagamit mo araw-araw, mga kapatid. Ayaw ng Diyos ng tira-tira mo kahapon. Gusto ng Panginoon is always fresh. Fresh. Di po ba, amen? Alam nyo, ang mga bagay-bagay na binibigay ng Diyos sa atin, kapatid, ay hindi po yan tira-tira. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, ay laging fresh. Kaya sabi ng Bible dito, they are new every morning. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Dakila ang katapatan ng Diyos sa atin. Kaya magpasalamat tayo, mga kapatid, ng Diyos natin. Hindi ho kayang antigin, baguhin yung ating mga masasamang pag-uugali. Ilang mga Kristiyano ho kaya, mga kapatid, sa panahon na ito, na wala na ho, nadala na po sila ng pandemic na ito. Binago na po sila ng pandemic na ito. Pero isipin niyo po na maigi na meron tayong Diyos na hindi kayang baguhin ang pandemic na ito. Siya po'y nananatiling Panginoon, siya po'y nananatiling Diyos, siya po'y nananatiling tapat sa atin magpakailanpaman. Kaya sabi ni Moses sa kanila, alright, hey, kayong mga sumunod na henerasyon na, know this God. Kilalanin ninyo ito. Kaya kayong mga bata dito na nandito, sa mga bata na anak ng mga miyembro, mga kapatid na nanunood, tuwing mga ngaral ng salita ng Diyos at ipinapakilala sa atin, mula sa man of God, sa ating pastor, kung sino yung Diyos natin. Alam nyo, habang nagiwaiwalay na po kami ni pastor noong nakarang linggo, habang nagbibiyahe kami ni Pastor Bernard, sabi ni Pastor Bernard, tindi ano, sabi niya si Owan, sabi niya, kahit na ganito nangyari, andun pa rin yung malawak na plano para sa gawain ng Panginoon. Hindi ho kayang sirain ng virus na ito, mga kapatid. Ang Diyos natin. Yung plano ng Diyos hindi kaya ho. Kaya makita mo, sabi nga na pastor kanina, dapat wala na. Pero lalo pang lumago at lumalago at patuloy na lumalago ang gawain ng Diyos. Bakit? Sino ang may gawain nito? Hindi yung presidente ng Pilipinas na ito. Hindi po si Bill Gates. Mga kapatid, isang araw itong Bill Gates na ito, mamamatay po ito. Pero yung Panginoon natin, kapatid, is mananatiling eternal. Yung Diyos natin, mananatiling supreme. Yung Diyos natin, mananatiling faithful sa atin. Yan yung Diyos natin. Kaya mga kapatid, huwag tayong magbabago, biyaya ng Panginoon. Alam niyo kung bakit hindi tayo magbabago? Sapagkat may laging bago na biyaya ng Diyos sa atin araw-araw. Pakinggan niyo po ito. Alam niyo ba, basahin ko lang sa Tagalog itong text na binasa natin. Deuteronomy chapter 7 verse number. Alam niyo ba na napakaganda sa Tagalog ito? Sabi niya, talastasin mo nga
na ang Panginoon niyong Diyos ay isang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob. Alam niyo ba kung anong ginagawad ng Diyos sa atin? Kagandahang loob. Alam niyo kung anong laging loob na sa looban ng Diyos para sa atin ay kagandahang loob. Hindi ho kapangitan, samantalang tayo minsan nakakapag-isip tayo ng kapangitan sa bawat isa sa atin. Pero kailanman mga kapatid, ang Diyos natin, hindi ho nagbigay at nag-isip, mga kapatid, ng kapangitan na loob sa bawat anak niya, kundi ang sabi ng Diyos, ang Diyos natin ay naggagawad ng kagandang loob sa mga umiibig sa Kanya. Kaya dapat tayong patuloy na umiibig sa Panginoon. At tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 saling lahi. 1,000 years of generations. Kalahin mo yan mga kapatid? Kaya makita nyo, panahon pa ni Moses, bago pa kay Moses mga kapatid, mula kay Abraham mga kapatid, hanggang sa dulo ng henerasyon ng mundong ito, saan abutin, pero ang Panginoon natin ay mananatiling eternal, ang Diyos natin ay mananatiling supreme, and this eternal God and supreme God is a faithful God. At yan yung Diyos natin. God's faithfulness is every night and new every morning. Kaya makita mo, pagka umaga, sariwa ka na naman. Pag pumunta ka ng palengke, ayaw mong bumili ng gulay na hindi sariwa. Saan ka nakikita mamimili? Saan yung mga lantang-lanta na mga gulay dito? Saan? Bibiling ko lahat. Bibili ka maari, pero sa baboy na yon. Bakit hindi na ho sariwa eh? Hindi na ho presko. Ibig sabihin, wala na ho yung sustansya doon. Wala na. Ibig sabihin mga kapatid, basura na yon. Fresh. Ang bibilihin natin, fresh na isda. Fresh na karne. Fresh na prutas. Fresh na talbos ng kamote o talbos ng sayote. Fresh na manok. Hindi ka bibili ng manok na kinatay nung nakarang linggo pa. At kung mag-uulam ka man, inilagay mo sa ref. Pero mga kapatid, yung pong ibinibigay ng Diyos sa iyo at sa akin, hindi po sariwa nag-preserve na nanggaling sa refrigerator. Nanggaling po mismo mga kapatid sa kapangyarihan ng Diyos. Na bago ka man matulog, sabi ng Panginoon, alam mo bukas, ito ang ibibigay ko sa iyo. Habang tulog ka, ang lakas pa ng hilik mo, sabi ng Diyos, hindi. Ito, bukas na bukas, anong oras mo gusto gigisingin kita? Sariwang katawan, sariwang pag-iisip, sariwang puso, sariwang ugali. Gusto, sabi ng Panginoon, lahat ng ibibigay ko sa iyo, bukas na bukas, gagamitin mo, fresh. Fresh. Hindi galing sa presidente yan. Hindi galing kung kani-kaninong mang kilalang tao. Sabi ng Diyos, galing sa akin yan. Kanino galing? Sa isang Diyos na faithful. Isang Diyos na tapat. Ibig sabihin mga kapatid, isang Diyos na hindi mandaraya. Pag sinabi mong faithful, Diyos na hindi nandadaya. Kapatid, tulog ka, hindi ka dinadaya ng Diyos. Samantalang sa atin, bago tayo matulog, pandarayang katakot-takot, mga kapatid, ang ginagawa natin sa Panginoon. Pero ang Diyos, kapatid, kahit dinadaya mo, kahit ninanakawan mo, kahit nagbago ka, kahit hindi ka tapat, hindi ako tapat, pero ang Diyos tapat pa rin. Hindi kayang antigiin yung hindi mo pagiging tapat. Sa buong magkapon na pinakita natin sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, He abideth faithful. He abideth faithful. Alam niyo mga kapatid, nakakahiyaw po minsan na alam mong atrasado ka sa Panginoon, pero sabi ng Panginoon, binabantayan ka pa rin. Saan ka man magpunta maghapon, kahit wala kang face mask,
O kahit may face mask ka, pero pag sabi ng Panginoon, bibigay ko sa iyo yung COVID na ito, wala kang magagawa. Pero kahit wala kang face mask, pagka ikaw ay bantay-bantay ng Diyos, walang pwedeng gumalaw sa iyo. Fully, 100% protected ka ng Diyos. Yan ang magandang bulletproof. Pag sinabi ng Diyos, walang pwedeng pumasok na virus sa aking anak na ito. Hanggang sa pagtulog, anak ko to. At paggising mo, isa-isa na, nakahanda na. Sariwa lahat ay bibigay ng Diyos sa iyo. Hindi ko makalimutan sinasabi ni Pastor, hindi ko pwedeng pigilan na magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat, binantayan mo ako. Di po ba maliwanag dyan na sabi niya, to show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. Every night. And then number 2, God's faithfulness never fails. God's faithfulness never fails. Psalms 89 verse number 33, nevertheless my loving kindness will not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail. Sabi niya, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi ko lubos na aalisin sa kanya. Ni akin mang titiisin na ang katapatan ko'y magkulang. Akalain mo, hindi ka kayang tiisin ng Diyos. Kahit nagkulang ka sa maghapon na ito, nagkulang ako sa maghapon, at sa araw-araw na pamumuhay natin sa Panginoon, mga kapatid, who can tell that you and me and we are all faithful to God? Who can tell? Sino pa makapagsabi na tapat ka sa maghapon na yan? Masasabi ko ba na naging tapat ako sa maghapon na yan? Ang masasabi ko lang sa maghapon na ito, ako'y nagkulang sa Panginoon, ikaw nagkulang sa Diyos, at nagkukulang tayo sa Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, hindi ko kayang tiisin na ako'y magkulang at magkulang ang aking katapatan sa aking mga anak, sabi ng Panginoon. Oh, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Sino nagsabi sa atin na maghapon tayo at yung paghapon natin, maghapon na pamumuhay natin, sasabihin mo, hindi ako nagkulang sa Diyos. Manginig po tayo. Matakot po tayo. Pero alam niyo ba, mga kapatid, ang sabi ng Diyos, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi ko lubos na aalisin sa Kanya. Sino yung sa Kanya dito? Tayong mga anak ng Diyos. Nang sabi niya, ni akin mang titiisin, akalain mo yan na hindi ka kayang tiisin ng Diyos. Samantalang tayo natitiis natin na hindi paglingkuran ang Diyos ng katapatan. Natitiis natin minsan na hindi magbasa ng Bible. Natitiis natin minsan na hindi malumuhot at makipag-usap sa Diyos. Natitiis natin minsan na hindi kausapin ng Diyos natin. Natitiis natin na hindi makinig ng salita ng Diyos. Natitiis natin na hindi mag-soul winning. Natitiis natin na hindi magbigay yung mga bagay na dapat ibigay natin sa Diyos. Pero ang sabi ng Diyos sa iyo kung anak ka ng Diyos, hindi kita kayang tiisin. Alam mo, ito si Sir Jiao. Pag nakita niya yung anak niya, mga anak nila, at kahit kayo mga tatay dito, nakagaya ko, nakita mo yung anak mo, na alam mong may pangangailangan siya, na dapat mong ibigay, pero pag nakita mo, na hindi mo na ibibigay yung dapat mong ibigay, di ba, ang hirap na sa kalooban yun. Kung tatay ka, ikaw, nararamdaman mo ba yun, Brad? Nararamdaman mo ba yun? Ba, nararamdaman niya. O, hindi pa tatay ito, pero nararamdaman na niya. O, baka may tinatago ka dyan at may... hindi mo kayang tiisin eh. Ganon din po eksakto ang Diyos natin. Hindi ka kayang tiisin ng Diyos. Napabayaan, mga kapatid. Hindi ho. Kaya nga, ang kagandahan dito, God's faithfulness never fails. Alam niyo ba, ang katapatan mo, katapatan ko, pwedeng pumalya sa maghapon. Pwedeng magbago sa hapon, pero ang Diyos, mga kapatid,
hindi kailanman magbago at magbabago. Kaya sapagat ang sabi ng Diyos, sabi niya, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him, and keep His commandments to 1,000 generations. 1,000 generations. Libong-libong taon, mga kapatid, ang Diyos natin mananatiling tapat. And then number 2, God's faithfulness never fails. Number 3, God's faithfulness answers our prayers. Sabi ni David, Psalms 143 verse number 1, hear my prayer, O Lord. Give ear to my supplications. Tingnan niyo po ito. Ano sabi niya? In thy faithfulness, answer me. And in thy righteousness. Can I say this, mga kapatid? Minsan sinasabi natin, sinagot ako ng Panginoon kasi tapat ako. Hindi kaya mas magandang sabihin natin, sinagot ako ng Diyos sa aking panalangin kasi tapat ang Diyos ko sa akin. Nakakaya din po sabihin po yung alam mo, kaya ako sinagot ng Diyos kasi tapat ako sa Kanya. Parang nakakapangilabot O hindi naman po masama yon. Marami naman po talagang mga matatapat na anak ng Diyos. Pero Diyos lamang po makapagsabi kung ikaw at ako ay tapat sa Kanya. Pero for sure, mga kapatid, kaya may mga panalangin tayo, may mga prayers tayo na sinasagot at nasasagot kasi ang Diyos natin ay faithful. Ang Diyos natin ay faithful. Malala ko yung binigay sa akin ni Pastor, hindi ko pa nakwento sa kanya. Doon po, yung pong ating building permit, ay inaayos po natin para magkaroon ng building permit kasi nagkaroon ng problema. Sa madaling sabi, ay nandun na po kami sa fire department at ang hinihingi nila ay 37,500. At nag-iipon ako, nabanggit ko kay Pastor, sabi ni Pastor, sige bigyan kita ng ganito, binigyan ako. Tapos nung nakarampung linggo, 2 weeks ago, lagi kong sinasabi yan, pag-pray natin yung building permit natin, pag-pray natin. Pag nagpipray kami, pamilya, pinagpipray namin yon. Tapos pumunta na sila, Cherry doon sa fire department. Alam mo kung matindi to. Alam mo kung magkano hiningi nila, sir? 5,000 pesos. Ngayon, tumawag yung engineer nag-aasikaso. Tinawagan si Brad Dom. Sabi niya, Brad Dom, may kilala ka ba doon sa fire department? Sabi niya, wala. Sabi niya, si Pastor, may kilala ba? Sabi ko, wala. Bakit yun lang ang hiningi? 5,000. Nagtanungan pala sila. Si Cherry wala din kilala doon. At kahit may kilala ka doon, grabe doon. Pero from 37,500,000 dapat ang hihingin, naging 5,000. Kaya sabi ko, yung iba doon, ilalagay natin sa ibang project natin. Alam nyo, kasi ang tagal namin pinagpiprayan. Talagang ang Diyos natin ay tapat. Kaya mga kapatid, huwag kayong magsawang manalangin. Aliwanag to, hear my prayer, O Lord. Give ear to my supplications, David said. In thy faithfulness, answer me. And in thy righteousness. Ang Diyos natin tapat, ang Diyos natin ay righteous, mga kapatid. Kaya, sige lang, sabi nga ni Pastor kanina, kahapon pa, sabi niya, maghintay lang. Maghintay lang. Maghintay lang na maghintay. Basta manalangin lang tayo ng manalangin. Amen. And then number 4, God's faithfulness keeps us from evil. Keeps us from evil. 2 Thessalonians 3:3 sabi niya, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Keep you from evil. Sa lupang ito, mga kapatid, lalo na sa panahon natin, sa buhay natin, araw-araw, punong-puno tayo ng takot, ng virus na ito, takot. Tapos, malala ko nung second week o third week yata ng pandemic, o isang buwan na yata nakakaraan, doon po sa baba natin, sir, nagbigay kami ng
Sabi ko kay JB, punta, bigyan mo ng gulay, bigyan mo ng sardinas, bigyan mo ng, konting bigas, bigyan mo ng, noodles. May nagbigay. Nagkataon na may nagbigay. Alam mo, sabi doon sa kapitbahay natin, alam nyo, pag hindi kayo nagbigay, wala na kaming kakainin bukas. Alam mo yan? Alam nyo ba, sa panahon po na ito, meron na pong nawalan ng trabaho. Meron na pong, marami dyan, walang pambili ng gusto nilang bilhin. Walang pera. Yung isipin mo, kainit-init, lalo na dito sa baba, kung nakatira ka lang sa isang kudrado na lugar o kwarto, walang aircon, hindi air condition. Tapos doon lang kayo maghapon, nandun yung anak mo na maliliit, kung may maliliit, hindi kayo pwedeng lumabas, maghapon lang kayo doon. Tapos ang ulam nyo lang sardinas, kung anong ayuda na ibibigay ng barangay, kinukurat-kut pa minsan. Ganoon ang pauri ng ating pamumuhay sa panahon na ito. Pero alam nyo ba mga kapatid, ang anak ng Diyos, anumang nararamdaman natin at hinaharap natin na paghihirap, ang Diyos hindi niya kayang tiisin yon. Marami ngayon mga kapatid, kumpanya at mga iba't ibang trabaho, walang nagsasaraduhan ng mga kumpanya o mga pabrika, nawawalan ng trabaho, walang pera na mga kapatid. Subalit, sasabihin ko sa inyo, para sa ating mga anak ng Diyos, kailanman hindi yung magsasara ang langit para sa ating mga anak ng Diyos. Mananatiling bukas ang langit para sa atin. At mananatiling tapat ang Diyos sa atin. At hindi po kayang tiisin ng Diyos, ng mga anak ng Diyos, kapatid, ay naghihirap sapagkat ang Diyos natin, hindi o mandaray ang Diyos, kundi Diyos na isang Diyos na matapat. Kaya dapat sa ating mga anak ng Diyos, sa panahon na ito, hindi po ito'y panahon na lumayo sa Panginoon. Sa panahon na ito mga kapatid, kundi sa halip na meron tayong klaseng nararanasan ng ganitong klaseng panahon, ito yung panahon na tayo po'y magdagdag ng oras mga kapatid, na igugugol natin para sa matapat na Diyos natin. O minsan mas matapat pa tayo doon sa barangay. Bakit nandoon yung ayuda? Kapatid, ang ayuda may kasamang pandaraya yon. Pero ang ayuda ng Diyos, walang bandaraya. Mananatiling 100% fresh para sa mga anak ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. Alam niyo ba, doon sa village, ang dami mga kapatiran doon walang trabaho. Pero hindi pa ho sila nawawalan ng pagkain. Last Saturday, nag-Bible study kami doon, meron pang bulalo. Pandemic po yun, bulalo. Tapos makita mo andito yung bahay ng mga kapatiran natin doon. Makita nyo po yung mga sayote nila. May kanya-kanyang pananim, sayote. Hindi na uubusan ng bunga. Magsawa ka, bunga, talbos, bunga. Pandemic yun. Kaya sabi ko, huy, lahat kayo na nakatira dito, magtanim kayo. Taniman nyo yung buong bundok. Hindi ko alam, baka may mga marijuana pa na nakatanim doon. At alam nyo po, sa paligid ng church ngayon, kalabasa, upo, talbos ng kamote, buo ang dami doon. Tapos yung labong natin ngayon, magsawa ka ng labong. Pandemic yun. Kaya mga kapatid, ewan ko lang, sabi ko sa mga kapatiran church, mga kapatid, nagpapasalamat tayo na meron tayong lugar na ganito. Samantalang ang dami mga lugar. Sa iba't ibang bansa natin, mga kapatid, ang dami mga lugar na kahit malang magtusok ka ng isang kamote para magtanim, wala kang matusukan. Samantalang sabi ko, nakakaya naman ang luwang-luwang ng lugar natin. Hindi pa naman natin hawak yung titulo, pero wala nakikialam.
Yung nasa baba natin, pumunta yung may-ari doon. Samantala yung kausap natin, yung kapitbahay doon, pag naglilinis doon, sabi niya, ay, huwag yung pakialaman yan. Sabi ko, huwag kayong sasagot, bayan nyo lang yan.